O ito, kahit talagang New Year, kasama pa rin po natin ang spokesperson ng Department of Health, ASEC Albert Domingo. Good morning po, ASEC. Happy New Year. Happy New Year, Mr. Chair and Madam Chair. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood. Oh, I'm glad that you are present today, Mr. Chair, ASEC. Happy New Year po. Pero ASEC, eto Happy nga. New Year. Oo, taon-taon binabantayan po ng DOH ito pong mga naputukan or nasugatan na may kinalaman po sa paputok. Every year po ito. So this year, Yes. tumaas po ba o bumaba yung bilang ng mga firecracker-related injuries? Kanina doon sa tundong sinasabi may 65 daw na mga pasyente na naputukan o may mga ginagamot po sila doon na may kinalaman sa paputok. Kamusta po ang datos natin ngayon? Yes, DJ Cha. Sa ngayon, inaantay pa natin yung updated numbers. Pero nakikita natin yung mga anecdotal reports. Yan pong sa Tondo. May mga reports din po sa Quirino Memorial, sa Reyes, JR, na pumapasok na reports na sa kanilang pananaw mukhang mas tumaas. Hindi naman po kami nagugulat kasi nakita po natin kagabi, no, maski sa lahat ng mga himpilan, as we kind of predicted, lumabas yung mga paputok. Ganun naman lagi sa 31 lumalabas. At wag nating kalimutan, kahit ngayon po, kahit January 1, by experience, by history, meron pa rin ho nagpapaputok kahit mga ilan-ilan. Pero mas delikado pwedeng yung ngayon kasi yung mga hindi nasindihan or minsan iniipon yung mga pulbura. So we are waiting for the report. May very preliminary report na pumasok pero ayoko munang i-call kasi masyadong mababa pa. It's likely late report. So inaantay natin yung pasok within this morning po. Okay. Yun pong sinasabi nyo na mukhang tumaas kagaya ng mga reports na napapakinggan natin ngayon. Aside from Tondo, ano pa pong mga lugar ang tinitignan ninyo na parang may pagtaas po dun sa bilang ng mga naputukan? Mostly sa Metro Manila, DJ Cha. Meron din tayong mga rehiyon na nakikita natin yung sila rin yung mga typically nauuna si Region 3, si Region 1, tsaka Region 2. Yan yung mga even nung mga nakaraang araw nauuna po sila, no. Pero talagang expected naman po yung ating National Capital Region. Hindi po tayo magugulat kung ang Laguna, not only Laguna, but Region 4A, Calabarzon, tsaka Central Luzon ay susunod dahil malalaking population centers po yan. Oo, dito po sa mga paunang datos na hawak ninyo, ito po ba yung mga bata, teenager o mga matatanda, yung karamihan po sa mga naputukan? Ganon pa rin, DJ Cha, mula 5 hanggang 14. Merong medyo humahabol, no, 15 to 19, so pwede nang lumawak pa from 5 to 19. Pero pag sinabing 19, usually yung cut-off niya yung 18 na. So minor de edad. Consistent, DJ Cha, Manong Ted, dun sa mga nakita natin mga reports ng lahat ng mga himpilan na karamihan ng sinusugod ay mga teenagers na lalaki na kung hindi man nakapulot ay nagsubok magsindi. Tapos yun din yung inaantay namin kung ano yung mga lead na fireworks, no, yung mga dahilan. Pero naglalaro lang yan dun sa mga boga, 5-star, quitties, whistle bomb. Sila pa rin yung mga si quitties hindi nawawala yan, DJ Cha. Ini-emphasize lagi namin yan sa kasi whistle bomb kasi legal yung dalawang yan Para hindi, dahil nakakarinig kami na parang magsindi lamang ng legal na paputok. Sinasabi nga ng DOH, hindi, maski yung legal, pag hinawakan ng bata, nakakapinsala Delikado yan. pa rin. Oo. Yeah. ASEC, sa ngayon, ito po mga tinitingnan natin, gaano kalala yung pinsala? Kahit dumami, ito ba minor lang o marami rin po yung mga naputulan ng daliri? Kanina doon sa balita namin sa Tondo, may naputulan ng paa. Yun nga hindi nagpaputok nadamay lang po doon sa mga nagpapaputok. Opo, sa rehistro natin na at least 8, the numbers could go higher. At least 8 yung naputulan na sa ating tali. Marami po dito ay mga napaso, yung mga burns na hindi naman naputulan. Tapos ang susunod dyan sa mata. Delikado yung sa mata kasi ang karaniwan na feature yung mga daliri kasi mas graphic. Pero wag nating kalimutan yung mata, importante rin yan dahil pag nabulag ho tayo, yun na yun. Wala na tayong magagawa. So may 8 ngayon na naputulan. Meron din pong isa nitong nakaraan, yung bata po na namatay dahil din sa paputok. Nadagdagan po ba yung bilang po ng fatalities natin? So far sa reports po, wala pa kaming nakukuha na na rin po yan. Yung mga stray bullet injuries, umaasa ho kami sa PNP, no, kasi meron silang I think yung huling nakita kong datos, there are 5, no, na isa yung verified na report na rin namin yon, tapos may 4 na undergoing verification. Pag sinabi yung verification kasi, yung police mismo yung nag-determina, talaga bang galing ito sa indiscriminate firing o baka mamaya may police operations or baka may ibang dahilan.
So, ito nga nakakalungkot na balita no dun sa every year na kampanya po ng gobyerno at ng DOH na iwasan ang paputok, maging yung PNP kausap din namin kahapon, ang tindi na po ng pagbabantay nila. In fact, dun sa lugar namin sa Tondo sa Maynila, ang daming umiikot ng mga pulis para pagbawalan yung mga tao na nagpapaputok nga po. Pero taon-taon tumataas pa rin yung bilang ng mga napuputukan. Ano po kaya ang po pwede nating gawin ngayong taon para hopefully in the coming years kung di man po mawala, pababa po sana yung bilang nito mga napuputukan? Una po, DJ siya, dapat wag nating kalimutan kasi ako rin po, this is my third time no na nagulat na ng mga ganitong datos. Napapansin ko bilang spokesperson, ang tindi ng focus ng lahat pag ganitong panahon kasi ito yung pinag-uusapan. Pero pag pumasok na ang gitna ng Enero, lalo na Pebrero, parang nakakalimutan na, see you in December na lang. So dapat ang nakikita ng DOH dito, ang pinaka-datos na talagang lumilitaw, yung batang humahawak ng paputok. Ang pananaw pa rin po ng DOH is total para bang ban na wag nang hayaan sa bahay. Meaning, okay ho kami kung professional, okay kami kung yung mga community fireworks, yung mga shows, pero wag na dapat sa bahay kasi doon nangyayari yung pinsala. Pero kung alam namin na sensitibo, marami pong mga haka-haka kung saan-saan, isa siguro ang pwede nating pagkaisahan. Yung bata, hindi talaga dapat kumahawak ng paputok. Bibigyan ko ng halimbawa, DJ sa Manong Ted. Kung yung mga kutsilyo nga, ingat tayong ipahawak sa mga bata. Mga kutsilyo, mga baril, mga bomba, lalo na baril at bomba. Ito pa kaya, pulbura to. Oo. So, may responsibilidad ang mga magulang doon sa kanilang mga anak. Meron pong isang mambabatas naghain ng panukala na ang bibigyan ng parusa, yung magulang daw. Kayo po ba? Ano kayo dito? Sang-ayong kayo dito? Nagsalita na po si Manong Ted at si Manong Ted. Teka lang, si Manong Ted. Wala po sa kamera si Ted. Manong Ted. Oo, sige po. Oo. Oo, nalito si Asek. Ibig sabihin, Oo. nalito ako. Ibig sabihin ko si Secretary Ted. Pareho kasi silang Ted. Si Oo. Secretary Ted, nagsalita na po siya na suportahan niya ito, yung mga ganitong panukala. Kasi nakikita namin na talagang parental responsibility. Ma-share ko lang, DJ sa Manong Ted, no? Ako, growing up, batang 90s po ako, talagang hindi pa ganun kahigpit yung mga paputok, ang watusi, talamak nung panahon ng kabataan ko. Pero ang naggagabay ho, at ang nagagalit sa akin, pinapagalitan ako kung mali yung para bang approach, yung iiwasan mo yan, huwag mo hahawakan. Oo. Ang tatay ko, saka ang kuya ko. So, Oo. napakalaki ng responsibility ng matanda sa pamilya. Oo. Agree. Ang pinaka-ultimate nga dito nga sana, although hindi pa rin maiiwasan kung may mga pasaway na illegal na yung manufacturing and sale, yung total ban na kinokontra lang naman talaga nitong mga nasa industriya. Hindi maitatanggi nga kasi hanap buhay, trabaho for the longest time. Pero yung total ban talaga, ang solusyon nga dito, ASEC. Kasi sa ibang mga bansa, bawal naman talaga yan yung pagbebenta kasi nga yung pulbura na yan nagagamit sa paggawa ng bomba. Isa pa yun, isang pananatama yun na Manong Ted, no? Dahil pwede mong ipunin at yun ngayon nangyari dun sa 12 years old no sa Tondo. Hindi naman niya, I'm sure hindi naman niya ninais na gumawa ng malakas na bomba, pero ako mismo nung una ko nakita sa ere yung yung footage, talagang parang bomba yung pagsabog, parang malakas na granada. So, maliban sa safety, pati yung security, no, nagiging issue din yan. Pero natumbok mo, Manong Ted, kasi talagang maraming interest na sa pananaw naman ng DOH, hindi naman natin sinabing totally i-abandon na yung fireworks. Basta dapat hindi sa bahay. Dapat may professional. Yung sabi nga ni Secretary Ted, yung ibang bansa may lisensya parang pyrotechnics technician yata or something like that. Meron talagang special license na ang nag-i-issue ay ang kapulisan. So kumbaga, kung yung mga humahawak ng barel may permit to carry, yung mga pyrotechnic professionals, meron din silang lisensya na ini-issue ng pulis. Sige. Well, anyway, yan naman kasi nga hanggang ngayon may debate pa rin. Pero ano ang payo ninyo sa lahat ng mga naputukan, yung mga hindi na nagpa-ospital? Ano ba ang danger kung ikaw nasugatan ng dahil sa pulbura, sa paputok? Manong Ted, magandang tanong yan dahil meron tayo tinatawag na tetano. Yung paputok, kapag tayo nasabugan, yung balat natin na karaniwang humaharang sa mikrobyo nasisira. At mismong yung pulbura, yung laman ng paputok, karaniwan meron ng halong konting lupa yan or alikabok. Doon dumadaan yung mikrobyong Clostridium tetani. Nagiging sanhi nito yung tetano o yung tinatawag na lockjaw, naninigas yung
panga, yung katawan, nakamamatay po ito. Mahalaga po na kumonsulta kahit maliit yung sugat dahil ang incubation period ng tetano ay mula 3 hanggang 21 days. Karaniwan, nasa mga 8 araw. Ibig sabihin ko, nagpapatok kagabi, Manong Ted, January 1, edi mga January 9 pa. Pero wag na nating antayin. Mas maganda kong kumonsulta kasi yung bakuna na libre na available sa mga ospital ay makakaligtas ng buhay natin. Okay, sige po. So sa ngayon po, ASEC Albert, doon po naman sa usapin ng mga ibang karamdaman dahil po dito sa usok, opo, sa ilang pang mga sa ingay nitong mga paputok na ito, meron ba ho kayong reports tungkol dito? Binabantayan po natin yung bronchial asthma, Manong Ted. Although yung numbers natin as of morning pa rin po no, ng December 31, yung hika po natin na naitala, ang total na ay nasa 31. Mula December 21 hanggang December 31. Nasa 31 po yung hika. Alam natin na tataas pa yan dahil nga kagabi yung mas maraming usok. Sana po di na dumagdag. So sasama po yan pagdalabas ng ating mga latest numbers. Okay, sige po. So inaasahan natin mga anong oras po kayo magbibigay po ng ng pinakahuling balita tungkol sa mga nakalap na informasyon sa casualties natin injured nga dito po sa pagsalubong sa bagong taon by noontime? By noontime po, Manong Ted, kasi usually mga 9 or 10 pumapasok na ho niyan, yung mga epidemiologist tinitignan. Ang ano lang namin, caution namin, Manong Ted, no, meron pa rin yung late reports. Kahit mag-release na kami by noontime more or less, may mga late reports pa rin ho yan nahahabol. Kaya ang monitoring period ng DOH ay hanggang January 5. Okay, sige. May pahabol na tanong po si Chacha. Yes po, merong datos po dito, ASEC ang Department of Health, na from December 26 hanggang December 31, tumataas nga po yung bilang nitong stroke cases natin. Every year nangyayari naman po ito, pero alarming po ba yung pagtaas ngayong taon? Sa ngayon, DJ, titignan ko yung parang trends, no? Hindi naman siya alarming, pero kailangan alerto pa rin tayo dahil lalo na ngayon, January 1, tradisyon, maraming mga pamilya ngayon nagkikita-kita. Tapos since ang gobyerno wala pa hong pasok bukas, so malamang sa malamang ay magkakaroon ng mga get-togethers pa rin ng marami. Yung pagkain pa rin, ang stroke ho kasi karaniwan, ganitong panahon yung blood pressure yung involvement. Kapag medyo naparami yung kain ng hamon, ang sarap pa naman pero maalat yan. Kapag medyo yung ating mga matataba at mamamantika ay dumami rin, maaaring mag-fluctuate yung blood pressure at napuputokan tayo ng ugat. So ingat po tayo. So at karamihan po dito, mga senior citizens natin from 60 to 69 years old. Yes, tama yan. At isa pa pala, no, dahil napupuyat po tayo, sumasalubong tayo, nako, tama-tama, umaga ho ang programa nyo. Sa lahat ho ng ating mga lolo't lola, pati rin ng mga tito-tita na naka-maintenance, huwag kalimutan, good morning po, inumin ng inyong maintenance. Oo, at saka yung importante mga yun. puyat dahil po tuloy-tuloy ang duty, bawi sa tulog. Kasi po yan din ay isa sa mga dahilan. Yung sobrang puyat mo, samahan pa ng stress, walang pinipiling edad yan. Ano po, doktor? Tama po. Nakakataas tama yan, Manong Ted, ang puyat nakakataas rin ng blood pressure yan. Ito para sa mga seniors na nakatutok po sa atin ngayon, even not seniors kasi may mga nakararanas na rin naman po ng stroke dun sa mga middle age. Ano po ba yung early warning signs na dapat pong tandaan ng mga nakikinig at nanonood sa atin? Yan, DJ meron tayong salita, fast, F-A-S-T, yung mabilis. Yung F po, tignan natin yung face, ang muka natin. Kung nangingiwi yung muka natin, di naman sinasadya, di lang nagbago yung may bumagsak sa bahagi ng muka, so baka senyalis na po yan na nagsistroke tayo. Yung letter A, arms, yung ating mga braso. Kapag tinanong natin, paki-arms forward raise nga, tapos yung kanyang braso ay hindi pantay, may isang kamay na mas mataas, yung isang kamay mas mababa, hindi naman sinasadya, baka stroke rin po yan. Yung letter S naman, speech or salita. Kapag sa salita, biglang nag-slur, nabulol, no, na hindi naman niya sinasadya rin, baka stroke po yan. Yung ibig sabihin ng letter T, yung time. Mahalaga po sa stroke na within 3 hours or 3 to 4 hours, madala kaagad as soon as possible. Kasi ang teknolohiya natin ngayon na DJ sa Manong Ted, kayang salbahin. Basta early as possible, madala po. Less than 3 hours is best. Fast. Face, arm, speech, time. Oo.
Yes, exactly. Oo, face, arm, speech time. So pag Okay. nangingiwi, yun ang unang early sign. Sige po, maraming salamat po, So, Asek. Doc Spokesperson, Mr. Chairman, salamat na marami sa inyo pong panahon at ang ating pong pagbati sa lahat ng kawani ng DOH ng masagana, malusog at ligtas na bagong taon. Thank you so much, Mr. Chair, Madam Chair, and good morning. Happy New Year. Happy Thank New Year, you. Asek Albert Domingo, spokesperson nga po ng DOH. Oo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!